Ayan, magandang araw mga ka-DIY. Ayan, mayroon pala ako ditong sinusubukang ayusin mga ka-DIY. Ayan, yung bintana ng sasakyan ko, ayaw sumara na oh. Ayan, nag-stack up. Nag-stack up siya, ayaw na sumara. Ayaw na bumaba, ayaw na tumaas. Ayan, kaya pala nakabukas ito mga ka-DIY. Ayan, kaya nakabukas na. Dahil anong bibili na ako ng ano niya, yung window regulator. Ano pala yan, may ayan oh, yung pin niya. Mayroon pala 6 na pin nito. May 6 pin tapos may 4 pin. Ayan, kaya dahil hindi ako sigurado kaya tiningnan ko muna. Ayan, ito 4 pins lang to. Ayan, kaya nakabukas na. Tapos ito na rin yung pamalit ko. Ayan, buo na talaga mga ka-DIY. Ayan, saka ako na i-troubleshoot yung motor dun kung motor ba yung sira para mayroon akong reserba. Saka pa pala mga ka-DIY, kaya pala nagdesisyon ako kaagad na palitan to or pinaghinalaan ko na ito kaagad yung na ito nga yung sira. Hindi ito kasi posible rin kasi ito eh. Yung controller niya posible rin kasi dito. Kaso ito naman pag inaangat ko siya tumutunog dito yung motor. Yun nga lang, parang ayaw umikot. Ibig sabihin may supply pa rin na pumapasok dito. Yun nga lang, di ko lang alam kung stock up na yung motor o kung ano man yung may sira dito sa mechanism niya. Ayan, nagre-react yan, tumutunog pag pinipindot ko to. Kaya napagdesisyonan ko ito na yung bilhin. Buo na mga ka-DIY. Tapos ito pala, hindi naman kailangan tanggalin to dun sa ano niya. Ayun, dun sa pinaglalagyan niya, yun yung takip. Diyan. Kahit hindi naman tanggalin to, okay lang din. Ayun yun, umpisahan ko na siyang tanggalin. Ayan, ipapakita ko na lang yung mga tornilyo. Ay, yung mga bolts. Ito yung tatlo. Tapos ayan, itong dalawa. Tapos itong dalawa. Bali 4 dito, 3 dito sa kabila. Ayan, 4 dito. Bali ito yun. Yung 3 sa motor. Ayan, may 3 siya. Dito yung 3. Dito yun, sa taas. Tapos yung 4. Ito, 1, 2. 3, 4. Tapos yung problema ko ngayon, dahil di ko maibaba. Ayan, kung makikita nyo, dito nakakabit yung salamin yan. Dito nakakabit. Dapat yung bolt niyan dito yan itatapat dapat para matanggal yung salamin. Ngayon dito siya sa taas oh. Kasi nakaangat niya oh, nag-stack up sa taas. Ayan ito yung isa oh. Tapos ito yung isa. Dapat dito nakatapat yan sa butas para mabuksan. Ngayon hindi ko alam kung paano to. Hindi ko rin mahila. Sa totoo lang, di ko alam kung anong diskarte dito para matanggal mga ka-DIY dahil nandito siya. Hindi ko rin madukot dito. Pero dito sa loob, ayan, susubukan ko dito dukutin ng ano na lang, kombinasyon, open and range.
Ay, madudukot naman dito. Tapos ito kaya dito. Kaya dukutin. Yung dito lang hindi. Ayan, susubukan kong dukutin dito ng open end wrench na lang yung gagamitin ko. Ayan, tsatsagain ko. 10 mm. Ayan. Yung isa mga DIY. Tapos ito na lang isa. Ano? Ayun mga ka-DIY, angat ko na yung salamin. Bali, hiwalay na yan sa bracket. Ayan, nilagyan ko lang ng tape para hindi bumagsak. Ngayon, tatanggalin ko na yung window regulator, yung buo na. Ay mga ka-DIY, ito yung ano, ito na yung regulator nya. Ngayon ikakabit ko na yung bago. Kailangan kahit ilagay natin yung tornilyo dito, tatlo, tapos dito isa. Ayan, maluwag naman kasi yan, oh. Tapos dito maluwag yung tatlo. Yan yung tatlong bolts. Yan, papasok na natin. Yan. Yan lang yan. Come on. Natin ilagay.
Yung pinagkakabitan ng salamin, itatapat natin dito. Ayan. Ayan o. Ayan. Nakatapat na siya. Pwede na natin maikabit yung maibaba tong salamin. Bababa natin dito. Ayan. Dito na pwede na mailagay yung bolts. Yan, nahigpitan na lahat. Subok na natin mga ka-DIY. Kung aangat na siya. Ayan no. Ayan. Diba? Baba. Ayan. So ayan, gumagana na mga ka-DIY. Ngayon, ibabalik ko na lang yung takip niya. Ay, hindi tanggalin tong ano na to, yung master switch niya. Tapos tulak lang natin. Tapos yung tornilyo pala nito mga ka-DIY. Ayan, dalawa dito. Tapos dito, tig isa kabilaan side. Yan lang, apat lang yan. 1, 2, 3, 4. Apat lang yung tornilyo niyan. Tapos isang ano dito. Itong push lock. Ayan. Bago kasi tanggalin yung posisyon nitong lock. Lock niya dito sa ano. Ayan o, sa kawit. Nakaganyan yan pag bagong bukas. Ayan, pag bubuksan pa lang. Para maiangat yung kawit na yun, kailangan i-ganon to. Hahawiin pa ganon. Para maiangat yung bakal. Tapos ganon din pagbalik. Kailangan mailak to. Pagbalik, ibabalik din dito pag ganon. Pag naisalpak na yung kawit. Ayan. Dalawa. Tapos may takip yan. May takip mga ka-DIY. Kaya pag ano hindi makikita yan. May takip siya. Ayan. Yan yung takip.
Sinusungkit lang naman ng manipis na ano yan. Sa akin yung kutsilyo yung pinasungkit ko dito. Kung may manipis na flat screw, pwede rin. Ayun. Ayan yun lang mga ka-DIY. Naikabit ko na ulit. Naayos ko na yung... Ay, ito pa pala. Ayan, hindi ko pa naibalik dito. Yung takip. Saan na yun? Ayan. Kahit di naman tanggalin to mga ka-DIY. Okay lang, babaklas to kahit hindi tanggalin to. Akala ko kasi may lock pa to dito kaya binuksan ko. So ayun na nga mga ka-DIY, gumagana naman yung nabili kong window regulator. Ayan, buuhan na nga, isang set na yung binili ko. Hindi ko na siya inubukang i-repair yan. Yung luma. Pero kakalikotin ko rin yan mga ka-DIY. Alam mo naman ano tayo di. Mahilig tayo mga likot. DIY addict nga eh. Kaya, kung gusto niyo mag-DIY, tapos bibili kayo sa online nito, tingnan nyo yung terminal nitong ano niya kung ilang pin. Para sigurado. Kasi gaya nga ng sinabi ko kanina, kaya nakakalas na to yung packet nung nag-umpisa ako kanina mag-video dahil tiningnan ko yung ano nun, yung pin niya. Yung kasi nung mag-check out na ako sa ano online store, mayroong pagpipilian doon kung 6 pin or ano 4 pin. Kaya sinilip ko muna dito. Ayun, nagmatch naman yung terminal nila. So ito nga yung sira. Ayan na mga ka-DIY, okay na yan.